Mga kada, ang pagka-menopause po ay isang pangyayari sa buhay naming mga kababaihan na hindi po maiiwasan. Ito po ay kailangan naming pagdaanan kasama ang mga sintomas nito gaya ng mood swings, physical changes sa aming katawan po. Pero alam nyo bang kahit pala ang mga kalalakihan ay nakakaranas din po ng pagka-menopause o yung tinatawag po na andropause? Ang tanong, paano malalaman kung ang isang lalaki ay nag-aandropause na? Nagkakaroon din po sila ng mga mood swings, katulad ng menopause namin mga babae. Ang mga tanong na yan, sasagutin po ng ating bisitang internal medicine and endocrinology specialist na si Dr. Antonio Pescador Jr. Good morning, Doc. Good morning. Good morning po, mga kada. It's nice to be back. It's my second time dito sa Kada. Welcome back, Doc. Eto na, pag-usapan na natin itong andropause. Lahat naman makaka-experience nito, Doc, no? Pero meron bang certain age na ma-experience nila itong andropause? So, ang andropause kasi, no? So, bago natin pag-usapan kung sino ba yung maka-experience nito, medically, ang term namin dito is parang late onset na pagbaba nung tinatawag naming androgens or testosterone, no? So, parang sa babae din, yung female hormones, bumababa yan as we age, katulad din sa babae. Ang difference lang is that sa lalaki, gradual kasi itong nangyayari. So, yung symptoms, pwedeng hindi nila nahahalata at all. Pwedeng hindi siya as abrupt na nangyayari katulad sa menopause. Sa babae kasi, biglaan yan. Cessation ng menstruation, mararamdaman na nila yung mga hot flashes. May parang obvious sinasabi niya kanina, obvious eh. Mood swings. Sa lalaki kasi, gradual. And according sa mga studies, nagsisimula daw po ito at the age of 40 years old. So, 40 years old, of course, relatively very young pa yan sa mga nanonood sa atin at sa mga viewers natin na lalaki, no? Baka magpapanik na sila. But again, ito, decline yan, gradual decline ng testosterone, and every year, by study, sabi nila mga 1 to 1.2% ang ibinababa annually. So, it's gradual. So, Doc, yung mga lalaki, akala nila tumatanda na lang sila. May mga nararamdaman lang. Yung pala, andropause. Yes, actually, yun nga, very ano siya very It's easy to vague yung mistake. symptoms, very not specific yung symptoms ng andropause na pwede mo din talagang i-correlate sa aging o kaya sa ibang sakit na meron habang yun nagkakatanda. Yun yung sinisip ko na parang ang kadalasan mga boys na, syempre mga male, ayaw namang sabihin na may katulad namin na menopause. Yung mga babae nga, minsan ayaw nga aminin na nasa phase nila sa ganyan, di ba? Mas In lalo yung denial lalaki. ba? In denial. Yung lalaki minsan walang kaalaman kasi we don't really talk about andropause as much. Ano pa ba yung, Talk about ano ba yung menopause. sintomas na to, Okay. Doc? So yung andropause, lahat ng symptoms ito may kinalaman nga sa sinabi ko na gradual decline o pagbaba ng testosterone sa mga lalaki. Katulad din sa mga babae, may mga symptoms ito na mararamdaman, although very, very non-specific. No? Katulad na lang din ng loss of libido or yung drive, sexual drive. So, erectile dysfunction, nagkakaroon siya ng hirap na magkaroon ng erection, no? Ang pinakaunang nawawala dyan, yung siguro sa mga lalaking viewers natin, nakaka-relate yung spontaneous na tinatawag namin na morning erection. Sometimes nawawala yon. Of course, yung drive nila sa pakikipagtalik, energy, nababawasan yung lakas nila, nababawasan yung... Parang mabilis ba sila mapagod? Yes, pwede silang mabilis mapagod, mabilis manghina. May mood swings din? Meron ding mood swings, meron ding changes sa behavior or parang naging mainitin ng ulo. Pag-usapan natin yung mood swings, Doc. Kasi, alam mo ba, syempre we know na sa babae lang lagi na pero meron pa rin sa lalaki. Meron din, oo. Ikwento mo. So syempre, siguro mas umiikli yung pasensya, mga ganyan. Pero Mainitin yung ulo. Oo, mainitin yung yan. ulo. Kasi minsan disturb din yung sleep pattern nila, no? So, kahit sino naman na walang enough sleep, enough rest, kasi isa din sa symptoms yung disturbed sleep pattern or hirap sa pagtulog, paputol-putol yung pagtulog. Oh no, So, I have that. Ganun ba yon? 38 pa lang ako. I don't think naman meron May ka ng menopause problem. na ako. Yung putol-putol yung tulog. Hindi naman, no. So, although ibang topic ang menopause, pero very, very early ang 38, no. It's not normal. Pero sa mga lalaki, it Sa can mga start going back at to the age of andropause. 40. Sa lalaki, so don't get me wrong by knowing na by 40, baka nag-andropause na ako. Again, this is a gradual process. Ang sinasabi lang, by the age of 40,
your testosterone is expected to decline or pwedeng bababa na sila gradually every year by around 1 to 2%. That's just small. Kaya lang syempre, pagdating mo ng mga 70 years old, Yun if it na. started Yun lang. 40 years old by 1%, edi by math, After mga 30% 30% na yun. na yung Binaba mo doon, pagbaba. no? Oo. So again, by 70 years old, hindi mo na alam, ano na ba yung symptoms na nararamdaman ko? May edad na kasi ako, 70 na ako, o mababa yung testosterone ko. So wala talagang clear na nagsasabing ito ay dahil sa mababang testosterone. Baka naman may diabetes ka, baka naman may obesity ka, may hypertension ka, lahat din yan, ganun din ang symptoms. Dapat ba diba? silang mabahala kung nakaka-experience na sila ng andropause? Siguro kung medyo nasa relatively young age ka pa, no? Less than 40 or yung mga 40 years old, let's say, na meron kang bothersome symptoms, katulad ng mga sinabi ko kanina, no? Loss of libido, erectile dysfunction, weakness, mood changes, hirap sa pagtulog or altered yung sleep pattern na hindi naman related sa work. Sometimes, no, yung mga work natin, meron talagang Stressful problem talaga. with sleep patterns, no? Kung meron ka mga ganong symptoms, might as well have your blood tested for testosterone, no? To see if bumaba Yes, ang level oo. ng Kasi testosterone. katulad din sa menopause, hindi naman lahat ng bumababa ang testosterone ginagamot namin or binibigyan namin ng replacement. Pero may ganun, Doc. Meron, In case, may mga cases dito sa atin ng mga lalaki na kumonsulta sa'yo and then yun pala yung kailangan nila. Just Yes. supplements of Testosterone. Testosterone. Meron tayong mga gamot na pang-supplement ng testosterone or panggamot sa mga patients na may tinatawag naming hypogonadism or yung mababa yung testosterone tapos symptomatic sila. Pero binibigay namin siya, syempre tinitignan namin yung pasyente kung kailangan niya ba talaga nun, no? We weigh the benefit o yung pros na makukuha nila from taking the medication as compared sa risk na meron yung gamot, no? Kasi hindi naman siya purely benefit. Otherwise, ginamit na lang siya left and right, no? So we weigh kung ano yung kung dapat ba siyang mag-take ng testosterone o hindi based sa profile o based sa presentation ng pasyente. Kung meron siyang mga simptomas, bothersome talaga yung symptoms and proven na mababa yung testosterone ng pasyente, then by all means, we can start treatment. Do they need to consult a doctor once na nakita na nila yung mga ibang symptoms? Of course, yes. No? Number one, to set the record straight, ang hypogonadism or yung andropause, dinadiagnose lang siya after matest ang blood. Of course, doctors ang nagre-request, mga endocrinologists, ganyan, ang nagre-request na ipakuha ang testosterone. And then we monitor it at least twice, ang nasabi sa guidelines namin, 2 beses na documented na mababa ang testosterone, tapos merong symptoms ng mababang testosterone, yung mga nabanggit ko kanina, then pwede mo nang i-label yung patient as suffering from hypogonadism, late onset hypogonadism, or yung andropause na tinatawag. What will happen if hindi sila magpa-consult, Doc? Well, number one, syempre, kung hindi sila magko-consult at hindi sila maggagamot, again, ito ay normal na nangyayari sa mga lalaki. No? So, most patients, for sure, most na mga kalalakihan natin, ina-ascribe na lang to aging yung mga nangyayari. So wala naman talagang consult na nangyari. Siguro yung mga relatively bata-bata pa na may partners pa, gusto pang mag-baby, Baby, pwede pa rin kasi oo. kahit na nag-start na mag-decline testosterone nila, pwede pa rin. Oo, kasi unlike sa girls, kapag nag-menopause na, mahirap. Stop na talaga. Oo, wala Oo. na. Sa lalaki, kahit na may andropause na or medyo bumababa na yung testosterone, hindi talaga natitigil yung spermatogenesis. Nagpo-produce pa rin sila. Although yung quality ng sperm wouldn't be as good as nung young sila, Yeah. pero pwede pa rin sila, kaya pa nila to father a child. So, kaya pa nila. Galing. So, pag hindi sila nag-consult, number one, syempre hindi sila magagamot. Yung mga symptoms nila, hindi naman yun mawawala ng basta-basta. Because it can really happen. Pwede Number bang two, lumala yun? of course, oo. Kasi Kaya syempre, pala, may mga matatanda na medyo Nagugulat masungit. ako sa'yo, akala Ami, ko. sa mga singit. Hindi na. Ano yun, may mga... Matatanda na medyo masungit na hindi mo masabi na dati hindi naman silang ganun. yes, oo, Diba? nagbabago talaga Nagbabago yung yung mga ugali. ugali. Oo, agree. So, pwede yun. Tapos number two, kung sakasakaling hindi sila magko-consult, but they would take testosterone yung sila. Marami kasing ganun eh, no? Although, this is, kailangan siya ng prescription, some people have access to it, no? Sometimes ginagamit siya ng mga, although bawal ito yung mga weightlifters, athletes, no? Kasi yung testosterone is responsible for the muscle mass. Oh, Kaya yes, yung mga yes. tumatanda na lalaki, nababawasan yung muscle Muscle. mass, tapos napapalitan ng taba sa tiyan. Oo. Oo. Kasi because of
decreasing testosterone din. Isa din yan sa mga signs or symptoms. So yung iba na gusto nila magpaganda ng katawan, which is totally wrong, again, and then yung mga, kasi nag-enhance to ng performance eh. So yung mga iba na, pero considered pandadaya yun, di ba? Yung nagdo-dope sila ng testosterone. They have access to it. So it's wrong kasi may mga, sabi ko nga kanina, may mga pangit ding effects ang testosterone. Naman. Negative effects. Ito naman, meron naman tayo dito, Doc, mga fake or fact na mga paniniwala ng mga tao. Yes, Doc. Okay, and sabihin namin sa iyo, and then you tell us if it's real or not, okay? And please explain, Doc. First, hindi lahat ng lalaki ay nakakaranas ng andropause sa parehong paraan. Is this a fake or fact? Hindi lahat ng lalaki. So, that's a fact. Okay. So, hindi lahat ng lalaki ay nakakaranas kasi magkaiba sila ng symptoms. Sabi ko nga, yung mga ibang lalaki po, yung kanilang pag-decline ng function, yung kanilang weakness, yung kanilang loss of libido, hindi naman talaga galing sa reduction ng testosterone. Pwedeng obese sila. Ang obesity pwede yung mag-cause ng generalized body weakness, pwede yung mag-cause ng erectile dysfunction. So hindi naman lahat. Yung iba naman hindi nagkakaroon ng concern, di ba? Tumatanda na lang sila, okay naman sila. Hindi rin sila nagko-complain. So iba-iba rin talaga yung presentation. Just like sa menopause, hindi naman lahat kailangan ng treatment, di ba? Hindi naman lahat ng babae kailangan mag-treat ng menopause. Ganon din sa lalaki. So magkakaiba yung symptoms and experience. Yes. I guess we just have to really talk about it all the time and inform yung mga tao, no? Kasi when people educate. Kasi when they started knowing about menopause, na hindi pinag-usapan yan noon pa. Hindi yan pinag-usapan, di ba? Pero dinadaanan pa rin ng babae. Pero ngayon, na pinag-uusapan na, may konting awareness. And you can do something about it through food, right? Yes. Through food intake. Anyway, lifestyle. next. Dito tayo sa ating pangalawa. Ang hormone replacement therapy ay pwedeng gawin para madagdagan ang nabawasang testosterone sa kanilang katawan. So, that's a fact, no? So, again, sabi ko nga kanina, meron tayong mga testosterone replacement na ginagamit. From what I know dito sa ating bansa and from what I've experienced sa mga pasyente ko, meron tayong injectables, no? Ini-inject siya, depende ko anong preparation, may 2 to 3 weeks naming binibigay, merong every 3 to 4 months naming binibigay, depende sa kaya din ng patient kasi hindi rin ganoon depende sa kamura. katawan, no? no? At saka yung amount din ng gamot, no? So, mas mahal yung mga 3 to 4 months binibigay kung kailangan talaga nila, ha. Tapos meron yung 2 to 3 weeks. Wala tayong oral testosterone na tableta. Hindi kasi maganda yung absorption niya, hindi stable, hindi rin ma-predict yung effect kapag oral, so wala siya. Meron tayong mga bago-bago ngayon na pinapahid lang, yung mga testosterone gel na tinatawag. Pinapahid dito and okay din naman sila. So pwede, ginagamit, effective din naman sila kung kulang talaga at kailangan yung testosterone. At syempre, ano lang po yan, sa mga eksperto. Yes. Make sure you consult an expert. Ito naman ang ating last. Pwedeng maiwasan ang andropause sa pagkakaroon ng healthy lifestyle gaya ng regular exercise, proper diet, at enough sleep. Okay. So, medyo tricky yung question na yan. Tricky, no? Tricky kasi hindi mo maiiwasan. maiiwasan yung andropause. Again, tanggapin na natin mga kalalakihan yan. At the age of 40, ang inyong testosterone gradually would decline by 1.2%. So, relatively mga nasa ganung range. And talagang bumababa siya. Pero kung ang iiwasan mo is yung symptoms or yung mas mabilis na pag-decline ng iyong testosterone, pwede. No? Mangyayari siya pero pwede mong i-delay, pwede mong malesen yung symptoms through exercise. No? Iwasan mong maging obese kasi ang obesity, nag-lead yan sa low testosterone. Ang diabetes, nag-lead yan sa low testosterone. Ang mga may obstructive sleep apnea, may mga disrupted sleep-wake pattern, nag-lead yan sa mababang testosterone. So, alam mo na by the age of 40, bababa daw yan, sabi sa mga theories. Di might as well, iwasan mo na yung magpapababa palalo para hindi siya bibilis. And, syempre, mag-exercise ka, you build muscles para mag-set in man yung effect ng low testosterone na didecrease sila, at least nakokontra mo with exercise. Tsaka hindi ganun katindi yung symptoms na mararamdaman. Agree. At madidelay. Yeah. Diba? Sa mga patient po, Doc, na-experience yung ganito, ano yung nagiging problem nila? Sa akin, in your experience? Siguro number one, no, kapag medyo bata pa yung patient and then they are married, they are still
sexually active. They want Sometimes to yung mga father a erectile child. dysfunction, sometimes yung difficulty na mag-conceive, no? Yung makabuntis or magkaroon ng child. But again, pag problem ng mababang testosterone, tapos trying yung couple na magkaroon ng anak, hindi rin testosterone yung replacement. No? We give another drug. Kasi yung testosterone per se, lalo na sa mga nagbabalak dyan mag-shots ng testosterone on their own, can cause infertility sa mga lalaki. No? So, nawawala yung quality ng spermatogenesis. Medyo ironic, no? Pero hindi testosterone yung binibigay namin. No? Kung yun yung aim nila. Pero kung aim lang nila is yung to normalize yung erection nila, to give them additional strength, yung mga ganun, dahil symptomatic talaga siya, then by all means, pag documented na mababa ang testosterone, we could give it. Over-the-counter drugs or medicines, meron, di ba, mga nabibili? Yung mga supplement. Supplement. Oo. Ano ba yun? Okay ba yun na i-take ng ating mga kada na kalalakihan? Advise mo sila, Dok, kung okay ba or hindi. Or kung napasobra, anong magiging epekto nito Siguro sa kanilang pang-iwas, katawan? no? Kasi sabi naman ni Doc, walang oral sa testosterone. Pero meron pang delay ng androgen. Yung mga delay, mga ano yan mga natural way kasi yan Sabi ko kanina, exercise, diet, Enough sleep. lifestyle, enough sleep, di ba? Kasi again, ang testosterone, ang surge nan talaga sa mga lalaki, during deep sleep po, habang tulog tayo sa gabi. So, kapag disrupted ang sleep ninyo, lagi kayong puyat, less than 5 to 6 hours ang tulog ninyo, mas mababa siguro. Pero hindi naman sinasabing totally wala kayong or babagsak yung testosterone. No? Factor lang siya. So yung mga tanong mo naman kayo na ma'am kanina, no, about mga supplements, again, ang mga supplements, that's why they were labeled as supplements at hindi drugs. Hindi sila nag-undergo ng mga trials or yung mga, hindi sila na-test talaga. Kumbaga wala silang trial na pinagdaanan. Siguro theoretically, they may or may not help. Pero again, additional cost kasi ito sa mga patients. No? Sometimes, they won't really do anything. Pangalawa, kung may problem kayo sa kidneys or at risk kayo to develop mga renal problems or kidney problem, might as well iwasan na natin yung mga supplements kasi if filter lahat yan ng kidneys baka makasama din. Yung maraming salamat, Doc. you, Doc. Thank you Walang so much. anuman. May additional ba kayo na gustong advice sa ating mga kada about andropause po? So sa akin, masasabi ko lang, again, hindi naman siya nangyayari mostly sa mga kalalakihan because it's a gradual process. Huwag natin siyang katakutan. It really happens. Ako sinasabi ko sa tatay ko, he's 83 years old. Lahat ng symptoms niya, if he's complaining of knee pain, if he's complaining of weakness, I'm telling him, Dad, blessing yan. Hindi lahat umabot sa age na nararamdaman yan. So, it really happens. No? I-embrace natin yung aging as how it should be. It would really happen and blessing yun pag pinagdaanan natin yung aging. Pangalawa, if you have bothersome symptoms and sa tingin nyo kailangan nyo mag-function at sexually with your partner, kailangan nyo pa mag-father ng child and anything else, mag-consult kayo sa doctor so we could help you. We could test you and we could prescribe the proper medication na kailangan niyo. So we could help you. Thank you so Doc. much, Doc. Doc, since sinabi mo ibigay mo na sa kanilang yung contact para makonsulta naman sila. Well, you can reach me sa social media account ko na lang, AntonPescador_MD on Instagram. Ayan, nasa yung mga screens mga kada, take a screenshot so you can follow Doc. At mga kada, ang andropause sa mga lalaki gaya ng menopause sa mga babae ay hindi maiiwasan at pagdadaanan po talaga ng lahat. Kaya importante na naiintindihan natin kung ano ito para mapaghandaan po natin ang mga pagbabagong mararanasan natin dahil dito. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.